Hi guys! Welcome po sa ating channel, Moonchild Maguda rin here. Ang ating topic po ngayon na pag-uusapan ay patungkol sa pag-transit ni Planet Uranus sa sign ng mga Gemini. Uranus will stay in Gemini for the next 7 years from 2026 to 2033. Ayan, matatawag po itong big deal dahil major astrological event po ito kumbaga. Uranus, siya yung tinatawag na planet of surprise, disruption, destruction, evolution. Ayan, gusto niyo yun. Puro yun. Ayan. Planet of Great Awakening na matatawag rin po ito. Planet of Change na pwedeng mag-iwan ng ilang sudden changes sa ating buhay. Ngayon, sa ating reading po na ito ay pag-uusapan natin kung ano ang maaring iwang epekto sa inyong buhay, sa bawat zodiac signs. Okay? Ang reading natin today is a combination of tarot, syempre pa, and astrology. Hi Aries, ito na po ang inyong reading. Kukuha tayo ng ilang guidance, advice, messages para sa inyo in the next 7 years. Anong maring epektong iwan ni Planet Uranus sa inyong buhay? Hopefully, maging straightforward lang tayo sa messages. Anong guidance, advice po? Energy check tayo. Aries, ano nga asahan ng mga taong ito? Okay, may bumabagsak. Mensaheng gabay po para sa mga taong ito. Any message po? Uy, The Magician. Na-happy ako dun sa The Magician. Sasabihin ko pa lang kung saan nagta-transit si Planet Uranus po just entered your third house. Third house, ang lawak ni third house guys, dun pumapasok ang communication, connections, transportation, technology, travel din yan, pero more on short distance travel. Si The Magician, sign of Mercury. Mercury is in the third house, so ayan. Diyan pa lang pagdating unang-una na. Sa inyong mga kakayanan, sa inyong mga presence, meron kayong intellectual na kapasidad. Hindi nyo pa man yan ma-realize in the next 7 years. Maybe ito yung pinakakailangan nyong marinig. Higit kayo magiging madiskarte, matalino, paangatin ang inyong presensya kahit yung inyong mga aura lang. Not the time para pagdudahan kung ano yung pwede nyong mapakita. Isa-showcase nyo na yan ha. Showcase nyo yan sa showtime. The Magician. Easy-peasy lang daw sa inyo. Magiging easy-peasy ang mga bagay. Magical. Mamahikain nyo lang ang mga sitwasyon. Moonchild parang hindi naman. Pakita natin sa live. Sabi ko nga, kakasabi ko lang, huwag pagdududahan ng kakayanan. Meron kayong pwedeng ipakita. Okay? Higit kayong mapupuna at syempre pa po mapakikinggan. Again, si Uranus, planet of surprise, unexpected din yan. Ilang changes sa buhay nyo, mag-highlight ito sa inyong third house. Teka lang, eto. Tingnan natin isa-isa. Na-excite ako sa bumabagsak. Ito na, The Magician, unang bumagsak. Ten of Wands. Isa-isahin natin. Two of Cups. The Emperor, kayo na yan. Aries, sign of, ito kayo yan. Aries sign si Emperor. Yung leadership role nyo, yung pagiging boss-like, yung energy, balance, the Two of Cups. Meron kayong patuloy na ma-achieve. Yes, the Ten of Wands. Although, syempre pa, wala namang madali. But you will try and try and try. Maybe yung pinaka-advice, patuloy kayong sumubok sa buhay. Mula sa ilang pagsubok rin, okay, na ipinapaangat ng universe or ni Planet Uranus bilang siya yung topic natin. Again, si Uranus may pagka-disruptive, may ilang distractions, pero hindi kayo papatinag doon.
Or why not? May travel, may eroplanong umaangat. Meron ba? Two of Wands, 2 and 2, 3 of Swords, guys. I see healing. Healing, alam ko, especially for some may hugot kayo. Kung meron kayong hugot in life, physical, mental, emotional, financial, merong financial recovery or emotional healing. Again, 3 of Swords is all about communication. Maaring or umangat ng kusa yung ilang healing conversations, meaningful conversations, paangatin ng inyong mga boses. Ang communication sector po ay napakalawak, Aries. So, maaaring may mga pagbabago dyan. Maaaring sa paraan, unang-una na, pagsasalita, communication, pagbabahagi, pag-share, or even pagsusulat. Kung kayo mga aspiring writers, guys, hindi imposible in the next coming years, next 7 years tayo, ay meron kayong mailathala or higit kayong magiging makata. Kagaya ni Moonsha, biglang naging makata. Pero may travel talaga, si Two of Wands connected abroad, especially kung nandito na kayo sa ibang bansa or itong company nyo ay may kaugnayan sa ibang bansa. I feel then na patuloy na, lalo pa kung magsa-show up lang kayo, yung inyong mga presensya nyo, aking uulitin, napakagandang pagkakataon to present something, gamitin, okay, use the power of your voice, meron na pakikinggan, makikita kayo, or kung naghahanap kayo ng work, mas mapupuna kayo. Huwag niyong pagdududahan kung ano yung pwede yung mapaangat dyan. I feel na, again, Uranus, sudden events, unexpected, maaring suddenly, itong mga pinapaangat niyo na boses dyan, parang merong something na parang hirap na hindi mapakinggan talaga. Okay, or may ilang changes kayo sa paraan nyo kung paano kayo makipag-communicate. Okay, kahit over the net po. Third house is all about the internet then, technology. So may pag-expand din ako ng network na nakikita, maring may mga bago kayo makilala over the net, or kung magiging bukas kayo, maybe yun yung pinaka-advice. Be ready sa ilang connections using social media, or kung kayo po ay nasa buy and sell, maganda po yung possibility dyan. Although may changes, itong changes na to, guys, I will be honest, could be positive or negative. Pero again, lagi yung paniniwalaan lang yung leader-like nyo, boss-like energy, at yung kakayanan nyo. Ayan, magician. Again, mamahikain nyo lang. Madali lang to. I-claim natin. Pero si Ten of Wands, kita mo, parang nakukuba na sa hirap. Walang madali. Wala namang overnight. Ando na tayo sa success. Ay, nakita mo. But this one is in reverse. Isang indikasyon to na anumang pagdaanan yung hirap, sabi ko nga ilang pagsubok, patuloy kayong susubok. It's okay to pause, guys. If ever at one point feeling nyo ang bagal ng progreso or moonshot, parang hindi naman totoo. Pero pag nanlaban kayo, hindi niya susukuan yung mga pangarap nyo, eto yun, patuloy kayong pwedeng may ma-achieve or makompleto matapos. Yes po. Yan ay hindi imposible. Stay positive lang tayo. 2-2. 2 is all about your worth. Know your worth. Sa possession man or sa relasyon. Kumbaga this time, of course, lalo pa kung may mga pinagdaanan na kayo from the past, depende to, tayo po ay general reading. Aries, just only take what resonate. Yung ilang hindi kadalian sa relationship, ayan, this time mas better. Again, mas matalino na kayo ngayon. Better, wiser. 2.0 version na ng mga Aries ang aangat. Hindi na kayo magsisettle sa mga matatamis lang na salita. Kasi again, communication sector ang nagbibigay din sa inyo. At mas magiging clearer or ayan parang may, alam nyo, dami nag-iisip kay Moonshot, parang uubo pa si Moonshot. Wait lang, water tayo. Okay. Kita nyo? Speaking of iniisip, nag-water lang po ako. Yung thinking nyo, mas lalawak, merong pagbabago sa part na yan. Pero sabi ko nga, mas na to, yung maturity.
Okay, maturity, seryoso sa buhay, mas klaro, aware kayo sa kung ano yung gusto nyong iparating sa mundo. Pero ito lang tayo ha, since again, third house po, si Uranus, kakapasok lang sa inyong communication, connection sector. As an Aries, may tendency lang, no? Very fiery yung energy nyo, diretso, plakado, walang mekos-mekos. Communication, guys. Take it easy, kahit over the net. Kasi I feel for some, pag ganito yung tendency, si Uranus, diretso yan eh. Wala nang paligoy-ligoy pa. Parang maaari i-push kayo at one point ng distractions at magpadala kayo sa emosyon. Still, balance is the key, guys. 2-2. Kasi baka ayaw nyo na nung mga yung ini-edit ang emosyon or ano pa man. Basta kung ano yung gusto kong sabihin, sasabihin ko moonshot. Diretso. Oo. Pero yun lang tayo. As an impulsive sign, meron tayong pagka-reckless na energy. So take it easy. Very important to stay balanced. Compromise nang walang pagkalabis ha. Balance, walang pagkalabis, kulang. Kasi meron tayong tendency na sa sobrang pagiging totoo natin sa sarili or sa sitwasyon, sa ilang tao, baka kahit hindi nyo intensyon na makasakit, ay hindi nyo napupuna, baka meron pala kayo nasasagasaan na. Okay? So, kalma. Okay? Balance. Sa akin yung ulitin. Yes, use the power of your voice, pero yung sabi nga, no, may quote yan eh. Nakalimutan din mo siya. Sandali ha, isa-search natin yung quote na yan. Madalas kong sinasabi yan eh. The tongue has no bones. Tama. English kasi yan. Tulungan niyo si Moonshot. Tayo po ay live na live. Baka kasi magkamali ako. Ilang beses ko na ito na-mention, baka magkamali pa. The tongue has no bones, but it is strong enough to break a heart. Said true, di ba? Pakitagalog po. Alam niyo, may epekto yung kape. Ngayon pa lang, umaga-umaga po tayo. Pero, again, healing guys. Merong power sa mga bosses niyo, pero sana more of on doon sa healing and meaningful yung conversations na mabubuo. Connections. Or why not, nakikita ko yung pagiging ready for some of you single, especially. The Two of Cups ay narito. Relationship-wise, maaaring meron kayong makilala kahit over the net lang. Alam ko si Uranus ang topic natin, pero babanggitin ko si Jupiter. It will enter your 5th house until next year yan, second half of 2026. 5th house is all about romance, love, dating. Maaaring meron kayong makilala kahit over the net na kung saan mag-iiwan ito ng ilang pagbabago sa inyong buhay. Baka ma-heal kayo or maging mas handa kayo sa love. Gusto niyo ba yun? Hindi ko rin alam kung gusto niyo yan. Pero maaaring may ilang tao rin, again, connections. Paglawak ng connections na pwedeng magbigay daan patungo kay the one. Kahit over the net. Or if you're into dating apps, ganyan, maaaring meron kayo makilala. Pero syempre, hindi nyo kailangan sundin agad-agad yung iniiwan ni Moonchild. Okay, depende pa rin ito kung paano kayo mag-heal kasi meron ako nakikita dito na hindi naging madali ang relationship for some of you. Okay, again, healing to at iba-iba tayo sa proseso niyan. This is the Three of Swords. Pero moving forward, yung energy looking forward, why not? Baka nasa ibang bansa ito. Ganun ba? Ang lawak ni third house, guys, ano ba yung mga na-mention ko? Travel, transportation, maaring mapunan nyo sa inyong mga sarili na more on andito kayo. May larga kayo. May mga gala kayo sa mga susunod na taon na ito. Maaring mas maging bukas kayo dyan sa ilang invites, especially short trips, short distance travel. Mas mapupunan nyo na mas madalas nasa kalsada kayo. Kalsada, nasa daan. Okay? Or connected din yan, again, sa learnings, kahit simpleng trainings, mas magiging bukas kayo or yun yung pinaka-advice, kaya naman kayo ka-expert na professional sa inyong industry, patuloy kayo maging bukas, okay, sa
Pakikinig kasi po si third house hindi lang yung pagsasalita, pagbabahagi, pag-share, pero pakikinig rin. Okay, lesson din po sa ilang emosyon or opinion, komento ng ilang tao kasi meron at meron kayong pwede siyang maibaon na learnings. Kasi third house is all about thinking din and learnings. Communication, connection. Diyan din po pumapasok if ever meron kayong siblings, your cousins, your neighbors, may ilang, yes, it could be positive or negative. May ilang tension akong nakikita. Hindi nagiging madali ito for some of you. But again, this is something may healing. For some kung naramdaman na to, and itong mga nakalipas na taon sa inyong buhay, ito na, nag-reverse na po si Three of Swords. Isang indikasyon na magiging okay or malilesen na, magtatapos na yung naging tension na yun at makakapag-reconcile na, magkakaayos na, magkakaroon na ng harmony, lalo kung mapapaangat niyo po ang maturity. Okay? Ganon ang energy, guys. Full of curiosity din yung energy. Marami kayong parang tanong sa buhay na hindi naman imposible. Sabi ko nga kung magiging bukas kayo sa pakikinig rin or do some research, get more information. Ganun yung energy ni third house kapag si Uranus ay nagtatransit sa third house ninyo. Malawak, guys. At ito'y sasabayan nyo lang. Okay? At hindi imposible na marami kayo malayo ang pwede nyo pang marating o madiskubre sa buhay. Yes, yung boses nyo, yung thinking, marami kayong pwedeng makilala or pwede pang madiskubre rin sa inyong mga sarili. Ito yung umaangat guidance advice na marahil kailangan yung marinig. Mensaheng gabay lamang po para sa inyo, Aries.